We were waiting to bring it out to a big audience kasi it's a big film. It's meant to be seen on big screen. Ang ganda ng pagkakashoot ni Neil Daza, siya yung cinematographer namin dito, and you know, we wanted to wait for a possible festival run, so we'll see. Pero siguro yung pinaka-basic niya is, as a mother, bilang ina, syempre parang lagi mo iniisip kung ano yung iiwan mo dun sa mga anak mo, yung parang ano yung kakapitan nila pagka wala ka. So, isang yung mga kwento, di ba yung kumukapit sa words ng mga magulang. Na-realize ko yun sa anak ko naniniwala siya kahit anong sabihin. Oo yan. As in, kahit kalokohan. Tapos parang dun mo na-realize. Hindi ako dapat magsabi sa kanya ng, ng mga ganon. So, dapat something to inspire and arm your children pagka sila na lang. Which is yun yung gagawin ng bata parang alone, magta-travel siya. Sinusundan pa rin yung words ng nanay niya. Pero marami pang iba. Ano yung ibig sabihin na maging matapang, paano pang sinusustain yung love kahit na wala na yung loved one mo, yung mga ganun siguro. Gaano yung katagal kinonceptualize or sinulat ito? Ano pa po ito, 2019? Kasi before the pandemic, mag-shoot na kami at nag-initial na kami, parang test shoots, pero of course nagka-pandemic. Pero okay na rin kasi mas napaghandaan, mas prepared kami makapag-shoot after. Miss Nessa, ito ba dapat yung unang film isa? Yes, but we were waiting to bring it out to a big audience kasi it's a big film. It's meant to be seen on big screen. Ang ganda ng pagkakashoot ni Neil Daza, siya yung cinematographer namin dito, and you know, we wanted to wait for a possible festival run, so we'll see. Mahirap ba yung magic realism na fit sa film? Ako, alam niyo naman yung mga nauna kong pelikula, di ba? Hindi ako social realism lang po. Nung kinausap ako ni Ma'am Nessa para tanggapin yung project, alam ko na challenging siya. Kasi lubog ako sa realism, tapos biglang magic realism, di ba? So, tinanggap ko yung challenge kasi tumatanda na din ako. Gusto kong gawin yung mga hindi ko pa nagagawa. Medyo mahirap siya sa totoong buhay, tapos matrabaho siya. Pero yung lagi kong sinasabi na parang kapag gusto mo kasi yung ginagawa mo, kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit gaano pa kahirap yun, ilalaban mo. Halos lahat kami, buong production, kasi mahirap siya gawin. Pero enjoy. Kasi ito yung, di ba, namimiss natin yung mga bata tayo, may mga certain magics tayo na napanood sa pelikula na hindi natin nakakalimutan. Like, kunwari, Magic Temple, yung parang gano'n, na parang forever mo nang dadalhin. So, nandun yung habang ginagawa mo na parang gusto kong gumagawa ng gano'n, gusto ko ng gano'n, parang gano'n. Tapos, at feeling ko, ma-achieve lang yon yung ganong tipo ng ng pagkaalala ng mga tao kapag mas madaming nakapanood dito. Parang ganon. So, tulong-tulong kami. First time ko gumawa ng magic realism. Mahirap, pero dahil sama-sama naman kami, parang nailaban naman. Tapos to be fair, parang proud kami. Tapos parang natutuwa kami na mas i-share ito sa mga tao. Lalo na mas experiential siya mas mararamdaman mo yung mga eksena kapag mas malaki talaga. Parang kapag okay din naman kapag streaming, pero iba yung pakiramdam, iba yung danas, iba yung experience kapag sa sinihan. Intended din ba ito for MMFF or film for film? Yes, sana. Kung tama ba? Makakapasok kami. Yeah. May ba dyan petition? Pwede po ba kayo pumirma? Pero in fairness, Alex, if this makes it to MMFF, talagang yung sting of MMFF movies mo din, kasi even before, di ba, mga Maintaining, Homecoming, yung talagang, hindi siya yung usual. Seryoso.
Pang ano, Oscars. Oo, pang MMFF. pang Best Actress Award. Uy, nagmano po ako, charot. Tama, 3. Oo. Oo. Pero yun nga, parang mas, kumbaga serious films pag MMF. Sana, di ba? It's been a while. Yeah. Sakay tayo sa flow. Correct.